Hi Cancer, kumusta po kayo? Hello po mga ate mga dude. Namiss ko po kayo. Ayos na po ba kayo dyan mga ate mga dude? May mga importanteng mensahe po sa inyo ng aking guardian spirits, ang mga ancestors ko. Maring ito rin po ay sign na gusto pong kumonekta sa inyo or may mga mensahe po sa inyo si Saint Germain. Ayan po. At ang inyo pong mga ancestors po, ang inyong mga guardian spirits, may mga importante pong mensahe sa inyo ngayon pong mid-November. Ayan po. Mula po itong kalagitnaan ng November hanggang matapos po ang November 2023. Ayan po. Excuse po sa boses ko. Mga ating mga dude, pagpasensyaan nyo na po. So, ito po ay mid-November. Okay, so mula November 15 hanggang November 30. Ayan po. Unahin na po muna natin ito pong mga mensahe po mula po kay Saint Germain. Holy Angels, Holy Spirit, Saint Germain, maraming salamat po. Okay. Oops. Tatlo. Acting as a friend and innocent but plotting against you in silence, want to expose you in public. So, meron pong ganito, no? Yung inyo pong mga enemies, mga haters po ninyo. Maring ito ay urgent po na mensahe sa inyo ni Saint Germain. Acting as a friend and innocent but plotting against you in silence. So, meron pong gusto pong manira sa inyo. Pwede po yan sa neighborhood, sa mga kapitbahay, sa mga taong nasa paligid mo na yung akala mo mga kaibigan mo, o kaya po ito ay co-workers, kasama mo sa trabaho, katrabaho po yan. Alright? So, all your obstacles are being removed. You are extremely protected. So, salamat po. Amen. Amen. Yan, pwede nyo pong i-post dyan mga ate mga dude. All your obstacles are being removed. You are extremely protected. Amen. Amen. Ayan po. I-post nyo po dyan, I am extremely protected. Affirmation nyo po ngayon pong November, no? Mid-November. November 15 hanggang November 30. Healing your enemies. So, meron po kayong, wow. Meron po kayong healing power, healing ability, na kayo po ay ultimong mga taong galit po sa inyo, no? Yung mga kaaway po ninyo or yung mga haters, mga galit po sa inyo, haters po ninyo, enemies, haters, ay napapagaling po ninyo mga dude. Dahil wala po kayong plano, kung sila may pinaplano sa inyo, no? Kahit gano'ng itago, wala naman pong lihim na hindi po nabubunyag, hindi po nalalaman. So, yan po mga ating mga dude ay kahit gano'n pa yan itago ay malalaman at malalaman mo yan. Dahil nga may mga guardian spirits ka. Okay? May mga ancestors ka at maaring idaan ito sa mga signs, symbols, synchronicities, angel numbers. Aware ka na dyan. Hindi na bago sa iyan. Maaaring ilan po sa inyo ay nanonood din po ng iba pang mga tarot readings sa social media. Okay, so maaaring sa panaginip, yan po, na matanggap niyo po yung mga mensahe sa inyo ni Saint Germain. Maaaring ito po mga enemies po ninyo na mga frenemies ay maaring matagal na or may madadagdag pa po, may mga bago na namang mga galit sa inyo, mga bagong enemies. Imbis na pabawas no, mas dumarami po yung enemies po ninyo mga ate mga dude. Pero kayang-kaya nyo po yan, hindi naman po kayo nagpapa-apekto. So, angel number 3, napakaganda pong number. Okay, spirit number, protection number po yan, angel number. Maring may connection din po sa water sign kasi Knight of Cups. So, yung
creativity po ninyo mas magiging maganda po, no? Ngayon po, mid-November. Kung halimbawa po ang ilan po sa inyo ay wala po kayo sa kulang sa positive vibe or sa kulang ng inspirasyon or motivation nito pong unang 2 linggo ng November. Ngayon po, itong kalagitnaan, November 15 hanggang 30 ay mag-uumpisa ka na ulit na mahanap yung inspirasyon or mas maging creative, maging compassionate sa inyo pong ginagawa sa trabaho or sa romantic din po mga ate, mga dude. Pero nakita ko dito ay meron po ang ilan ay magiging moody ka ngayon, itong mid-November, magiging moody, pero maaari din na ito yung tinutukoy dito na tao na makikilala po ninyo, no? May naririnig din ako na power of 3. So, Holy Trinity. Yan po. Father, Son, and Holy Spirit. Maaring may connection po sa inyo. Meron po kayong tattoo design na Holy Trinity. Meron po kayong mga simbolo po ng Holy Trinity. O kaya po ay may connection sa simbolo po ng mga tattoo design na pang protection. Ganyan po. So, meron pong darating sa inyong bago, no? Mga ate, mga dude. Ngayon pong bago, no? Maring ito ay, kung ikaw ay female, okay, feminine, ay merong darating na parang knight and shining armor. Okay, yung ganyan yung vibe na nakikita ko dyan, energy. Wow, King of Swords. So, dito ay, mas hindi ka na matatakot na sabihin ang totoo, mas magiging truthful ka sa sarili mo at sa mga taong nasa paligid mo. Maaring magkaroon ka ng connection or meron na kasalukuyang connection sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, o kaya po water sign, Cancer, Scorpio, kapwa nyo Cancer or Cancerian, Scorpio, o kaya po Pisces. So, specific din po o napakalakas din ng energy dito ng 5 sa inyo. Yung 5, maaaring madalas po kayo makita ng 555, angel number 5, or transformation, pagbabago sa inyo pong sitwasyon. Lalo na sa inyo pong mind, no? May magbabago ang isip, mas magiging maayos mag-isip. Yan po yung mga plano po ninyo, mas magiging malinaw na sa iyo kung ano mga dapat mo planuhin, ayusin, ayan po, baguhin, or kung merong mga karmic ties, mga karmic na connections, kaibigan, family members, mga katrabaho, o romantic partner, ay puputulin mo na yan. So, mga ate, mga dude, ito pong energy ng King of Swords ay pag-iisipan mong mabuti ngayong mid-November, November 15 hanggang 30, pag-iisipan mong mabuti kung karapat-dapat ba na magstay pa ang mga tao na to sa buhay mo, or kung hindi sila umalis sa buhay mo ay ikaw na mismo ang aalis, or puputulin mo kung ano mang connection o komunikasyon. At katotohanan, okay? So, sasabihin mo ang katotohanan. Meron ako nakita dito na may mga enemies ka na ayaw kang magsalita, pero kahit may mga problema, ano man yung block, okay, ano mang blockages ito na iharang, ay hindi ka magpapatalo. Sasabihin mo pa rin kung ano yung gusto mong sabihin. Nakikita ko dito na marami pong maari sa katotohanan na sasabihin po ninyo ay marami pong mairita or magalit po sa inyo. Ayan po, may trigger na energy. So, maaring madalas ang ilan sa inyo makita po ng angel number 3 or 333, o kayo po ay gising or nagigising po ng eksakto po na 3 a.m. or 3:33, sa ilan naman ay 5:55. Okay, so sharing your success builds more success. So ito nga yun na mga ate, mga dude, na marami ka na, mas lalo pang magkakaroon. Abundant ka na, mas lalo pang magkakaroon ng madaragdagan. Maaari din po na magkaroon ka ng connection sa Taurus. Pwedeng mag-resonate sa ilan, hindi sa lahat. Alright, so ito po yung napakagandang mensahe sa ilan, no? Lalo na kung kayo po ay mula pa noon ay
talagang ayaw mo nang merong nakakawawa. Okay? So, yung talagang tumutulong ka sa mga humingi ng tulong sa'yo, mga walang-wala. So, ngayon, ikaw naman ang nahihirapan, meron ding mga tutulong sa'yo. So, ikaw naman din ang makakatanggap ngayon. Giving and receiving yung energy dito. At justice, mga ate, mga dude, lalo na kung kayo po ay hirap na hirap sa pera, napakaganda pong sign nito. Justice. So, magkakaroon, makakatanggap, ayan po, may magpapadala sa iyo or kaya may magpapadala sa bank account mo or sa inyo pong e-wallet, ayan po, or check, basta may magbibigay, mayroon pong tutulong sa inyo. Pera man po ito or monetary gift o kaya po ay tulong, regalo, pagkain, kahit ano po na tulong sa inyo na malaking maitutulong, no, mga ate, mga dude, kaysa bibilhin mo pa, no, maghahagilap ka pa ng pera. So, ang maganda dito ay meron talagang tutulong sa inyo. Okay? So, 6. Yan po ay napakagandang angel number, 6. Kasi ito po ay sharing, yan po. May influence din na energy dito. So, maaring ang ilan sa inyo ay kayo po ay public influencer o kayo po ay nasa social media. Meron po kayong online platform. So, kayo po ay nagsishare, no? Nagbabahagi ng inyo pong wisdom, knowledge, yung kaalaman po ninyo, skills po ninyo, yung talento po mga ating mga dude. Kung ano man po yung inyo pong talagang binabahagi, pwede po yan, lalo-lalo na sa online, no? Online platform, social media, yan po. Meron pong mga talagang matulungin po kayo, no? Matulungin po kayo mga ating mga dude. Pero meron na naman dito, no, na kayo po ay pwedeng ma-influensya ng energy nito na Leo, pwedeng may connection or magkaroon ng connection sa Leo sign. Ito po ay maaring ang nakikita ko dito ay outer conflict lang naman ito, hindi ito sa sarili mo. Okay, so ngayon wala nang conflict sa sarili mo. Okay, yung inner self, wala nang ganon kasi talagang sa kasalukuyan ay kumbaga Cancer version, ano ka na, yung 2.0, parang ganon, yung basta level up or big boss, lady boss energy, yung kayo po ay talagang higher version na po ng inyo pong sarili. So, nakikita kong conflict na to ay hindi sa loob ng pamilya, kundi ang conflict ay sa labas, no, outer. So, maaring ito ay sa social media or meron pong may kinalaman sa trabaho, sa workplace. May mga competition, okay? Competition yung energy. Bottom of the deck. Okay. The Hermit reverse. At ang nasa ilalim niya ay ang 8 of Swords, no? Mga dude. Gemini. So, maaaring may connection sa'yo na Gemini na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita yung value mo, yung worth mo. Okay? So, hindi ka pa rin pinapahalagaan. Kumbaga, bulag pa rin sa katotohanan. Okay? So, hindi pa rin niya nakikita yung kabutihan mo. At naka-reverse pa yung Hermit. So, maaari din po na ikaw ito, no? Kung hindi man ito yung tinutukoy na Gemini or ano man pong sign na tao na malapit sa'yo na naka-blindfold. Kumbaga, hindi niya pa alam ang katotohanan or nabubulagan sa sitwasyon, no? Hindi alam kung parang stuck sa situation pero ginusto niya. Alright? Choice niya. So, kung sino man yan, hindi naman magre-resonate yan sa lahat, mga ating mga dude. So, pwedeng yan po ay energetically ay maaring kung hindi man mag-resonate sa ilan na wala namang may connection sa inyo na ganyan yung energy na parang feeling stuck o parang biktima ang kanyang energy, maaring ikaw ito na yung nararamdaman mo sa kasalukuyan ay feeling stuck. Okay? So, parang wala kang makitang options, no? Parang ganon yung energy. Wala kang makitang options.
o mga opportunities. Okay, kasi hindi ka pa ready, yung energy hindi pa ready, at naka-reverse pa itong Hermit. So, ang Hermit, ang nakita ko dito ay hindi ito negative energy mga ate mga dude. Kasi matagal ka nang naka-hermit mode, matagal ka nang nanahimik. Okay, nanahimik, hindi ka pumapatol, hindi ka nakikipag talo. Pero mga ate mga dude, hindi ka pa rin naman makikipagtalo sa ngayon, hindi ka naman makikipag-away. Ang nakita ko dito ay iiwas ka, mas lalo kang iiwas, mas lalong hindi ka na mag-a-update ng kung ano yung nangyayari sa buhay mo, lalo na sa social media. Kahit ang ilan po sa inyo ay public influencer po kayo, as much as possible ay hindi nyo po ibinabahagi yung mga personal po ninyo na impormasyon sa social media, or yung mga talagang yung mga totoo talagang nangyayari sa buhay mo. Hindi mo lahat yun dinedetalye sa online, sa internet, sa social media. Ito pong ganito na reverse hermit ay maari po na kayo po ay hindi ko naman nakikita dyan na magiging negative yung energy po ninyo. Ang nakikita ko po dito ay mas tinatanggap mo na yung dark side mo. Okay, yung kahinaan mo, yung mga pagkukulang mo. So, kung ano yung mga pangit, okay, mga negative na ugali mo or mga bad habits mo. So, nakikita ko dito ay niyayakap mo yung darkness. Okay, yung darkness, hindi ko nakikita dito na evil energy siya. Yung negative na ugali. So, maari pong sa ilan ay kung meron pong ngayon pong mid-November, may dumating na naman na conflict sa ilan ay sa loob ng tahanan, sa pamilya, o sa labas po ito, no? Kasi mas malakas yung energy na nasa outer conflict. So, ibig sabihin nasa labas, no? Maaring conflict sa mga nanguhusga sa'yo, nakikipag-away sa'yo, yung mga ganyan po, mga enemies, mga haters mo sa social media, sa internet, or sa ito po sa labas, no, sa mga kapitbahay, sa mga katrabaho po ninyo, sa workplace. So, nandito yung energy ng withdrawal, yung kayo po ay yung iiwas. Okay, nandito yung energy na kayo po ay magdi-disconnect. Hanggat maaari, iwas po kayo sa mga ganyan, sa gulo, hanggat maaari. Pero pag hinihingi na talaga na sitwasyon, nakita ko dito ay magsasalita ka kahit matipid lang na salita, hindi gaanong mahaba, pero sasabihin mo yung totoo. Kung may nakita ka na ginagawa sa'yo na hindi maganda, kakausapin mo o makikipag-usap ka. Hindi ka na mananahimik. Nakita ko dito ay magsasalita ka na dyan. Okay. Holy Angels, Holy Spirits, nakita ko dito na meron darating, pwedeng family member, kaibigan, may darating or may tatawag sa'yo, may magchat-chat sa'yo at bibigyan ka ng pera, or maaring ito ay yung hinihintay mo na loan, darating na ito, may matatanggap ka. Meron ding kasalukuyan na namamroblema po sa pera, magulo, may mga away dyan. Kung ang ilan po sa inyo ay haharap na naman sa matinding problema ngayon pong November, may tendency na kayo po ay mag-isolate ulit, or magtago, hindi mo na mag-social media, or hindi mo na makipag-usap, hindi mag-a-update ng inyo pong social media, mga ating mga dude.
So, ang ilan po may tendency na kapag magulo na naman ang sitwasyon, ay mag-isolate na po kayo ulit. Hindi na kayo magpaparamdam, hindi na kayo makikipag-usap muna. Kahit sa ultimong family members po ninyo, iwas muna kayo makipag-chat, iwas muna kayo makipag-usap, or makipagkita. Yan po. Or sa mga tao. Yan po. Or sa online, social media. Take a divinely guided chance. Alright, so all positive change and successful ventures involve a degree of risk, and you are ready to follow your divine guidance to new territories as you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you. You make room for new and more meaningful opportunities. Wow! Ito yun, mga magaganda at mga bago na itong opportunities talaga, kasi giving and receiving, kumbaga mga doon, generous ka, may mga generous din, may mga matulungin din na tao na tutulong sa'yo, or may makikilala ka ring mentor na makakatulong din sa'yo, or teacher, or life coach, yan po, na matutulungan kang magbago, okay, maging positibo, at maging kumbaga mapasok mo yung successful venture. Makapasok ka sa bagong territories ng walang takot. Walang takot. Ang energy mo ay King of Swords, walang takot. Kasi marami ka ng wisdom, knowledge, yan po. Controlled but determined, diba? Wow! Kasi napakaganda nito dahil kontrolado mo na ang emosyon mo. Hindi ka na basta-basta nagre-react. Titake ka ng risk, susubo ka. Kasi may isip mo ngayon na sa edad mong yan, kung ano man ang edad mo sa ngayon, ay hindi na kailangan komportable. Ang importante ay kung may dumating na ganyan na pagkakataon, ay talagang susubukan mo, magte-take ka ng risk. Kasi bawat galaw po ninyo nakita ko dito ay talagang divinely guided po kayo, at yun po ay hinihingi po niyo yan sa divine universe, kay God, sa Panginoon. Hinihingi niyo po yan bawat galaw mo. Diyos ko, ikaw na pong bahala, gabayan mo po ako. Mga guardian spirits, mga ancestors po ninyo, humingi po kayo ng gabay. So lahat, kung may darating na opportunities ay o pagkakataon, ay kinukonsulta mo ito agad sa divine universe, kay God, na Lord God, Panginoon, ito po ba yung hinihingi ko? Bigyan niyo po ako ng signs, bigyan niyo po ako ng sagot kung ito ba talaga yung hinihintay ko, yung hinihingi ko po na magandang opportunity, ito na po ba yun? So so ang ilan po sa inyo mga dude, lalo na kung ganyan po yung ginagawa po ninyo, nagme-meditate po kayo, nagdarasal, o nakikipag-usap po sa divine universe, kay God, talagang kayo po ay mga dude ay gagabayan, no? Makakatanggap ng sagot agad-agad. From signs, symbols, synchronicities, angel numbers, sa panaginip, mga dude. Release resentments about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentments about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world, and this shift will help you attract support and golden opportunities. Yun, opportunities ulit, oh. So, kahit gaano pa kumbaga mga dude, kakomplikado at nakakalungkot yung isipin na ang pera talaga ay kailangan mo, okay, na hindi lang ikaw, kailangan ng buong mundo. At habang nag-iisip ka ng negative tungkol sa pera, ay mas lalong parang kumbaga habang naghahabol ka sa pera ay lalo lumalayo sa'yo. Ganun yung pakiramdam ng ganun po yung pakiramdam ng ilan sa inyo. Kaya po ang advice po sa inyo ay instead, see money as a tool you can use to better the world,
And this shift will help you attract support and golden opportunities. Wow, napakaganda po niya, no? Nakaka-inspired po na magbabago na yung tingin po ninyo sa money, sa pera, na makakatulong talaga ito sa inyo. Hindi evil ang pera. Talagang mag-iiba yung tingin mo sa pera or paniniwala, perception. Visualize abundance in all forms. God gave you such great spiritual power that everything you visualize eventually becomes reality. Hold a steady vision of that which is beautiful, healthful, positive, and filled with blessings, and that is what you will experience. Ito yun. And, mga dude, visualization, makakatulong yan ng malaki sa inyo. Ngayon pong November 15 hanggang 30, i-visualize po ninyo na kayo po ay makaka-receive at makakapagbigay, okay, makakapag-share. Sharing your success builds more success. Napakaganda po niya na mensahe sa inyo. At binigyan po kayo na talagang, God gave you such great spiritual power na lahat ng i-visualize mo, lahat ng iisipin mo, magkakatotoo. Eventually, becomes reality. Kaya talagang mag-focus ka sa mga positibo. Isipin po ninyo na yung mga darating sa inyo, yung mga blessing yan mula sa Divine Universe. Divine wealth. Divine wealth po yan, mga dude. At yun talaga ang inyo pong ma-experience. No? Yun talaga yung mangyayari sa inyo, mga dude. Ito na po yung tamang panahon. Kung hindi nyo pa po nagagawa, subukan nyo po yung visualization, na mag-visualize po kayo na mga dude, subukan po ninyo yung visualization, yung manifestation po ninyo. Ang gawin po ninyo ay gumawa po kayo ng vision board, yan po. O kaya po ay sa isip po ninyo, no, imagine po ninyo, or bago po kayo matulog, isipin po ninyo na kayo po ay makakatanggap ng divine wealth o ng pera, ng tulong, lalo na po kailangan po ninyo ng pera, mga dude. Ngayon pong November 15 hanggang 30. Maaring sign din ito na may talagang problema, no, na darating ngayon pong kalagitnaan or bago matapos ang November. Ang nakita ko po dito ay mas magiging matatag po kayo, no? Mas magiging matapang po kayo sa pagharap sa problema. At kung may darating na problema, kung negative energy man ito, tatanggapin mo, gagawan mo ng solusyon, iisipan mo ng paraan, hingi ka ng tulong, take divinely guided chance, pagkakataon, hingi ka ng tulong sa Divine Universe. O kaya po kung positive naman ito, no, mga dude, ay hindi ka magdududa na, naku, positive ito, na swerte itong dumating ngayon, baka na naman problema ang kasunod nito. So, iiwasan nyo po yung ganun, mga dude. Ayan po. Learn to take life as it comes, both positive and negative. Ano man ang dumating, ay tatanggapin mo ito ng yung malakasan loob mo, hindi ka matatakot, at acceptance. So, na kahit negative ay iisipin mo na makakatulong ito para mas maging better person ka, or mas maging magandang version ng sarili mo, at makakatulong sa'yo na maaring wisdom ang matutunan mo sa lesson na ito, no, life's lesson, sa kung ano mang maging problema, ano mang conflicts ang dumating. So, karagdagan na naman itong kaalaman or ancient wisdom sa ilan. Holy Angels, Holy Spirits. So, mga dude, makakatulong na pagsamasamahin nyo po ito na itong tatlong advice sa inyo, na mag-visualize po kayo, humingi po kayo ng guidance, ng gabay mula po sa spirit realm, sa inyo po mga guardian spirits, sa mga ancestors, lalo na po kay God, sa Panginoon, at alisin nyo na po yung mga kung ano man pong hindi magandang
paniniwala po ninyo sa pera na mahirap kitain ng pera, na evil ang pera, or demonic ang pera, na nagpapagulo sa mundo, na nakakapagpalungkot pag wala kang pera. So, yung pag-iisip po lalo ng wala kang pera, yung wala ka na nga, lalo ka pang nawawalan, yung gipit ka na, lalo ka pang ginigipit ng mga tao sa paligid mo. So, isipin nyo po, baguhin nyo na po yun, na ang pera, kapag winelcome mo siya sa buhay mo, kusang darating, kusa kang makaka-receive mula sa Divine Universe at sa mga taong mabubuti na mga generous, talagang gusto kang tulungan. Yan po, magkakaroon ng miracles, no? Milagro, mga dude. So, napakaganda nito na mag-iiba na, no? Instead na yung hirap mo sa pera ay ang ilan sa inyo, ang gagawin nyo po dyan ay yung problema po ninyo sa pera, yun po yung gagamitin po ninyong inspirasyon para mas magsikap pa, makaisip pa ng ibang paraan, lalo na kung problema po ninyo ay sa social media, yung content po ninyo, yung idea. So, makakatulong, no? Yung kayo po ay walang-wala, dun ka pa makakaisip. Yung negosyo na ikaw pa lang yung makakaisip nito at sisikat pala ito sa social media, sa internet, or ano man po ito na creative idea mo na kumbaga mga dude ay heaven sent idea ito, no? Kasi makaka-receive ka galing ito na tulong mula sa Divine Universe na matatanggap mo, hindi man literal na pera, pero pagkakakitaan mo ito, ano man pong idea ito, lalo na kung ito po ay yun nga sinasabing ngayon, no? Successful ventures involve a degree of risk, lalo na kung ilan po sa inyo magte-take ng risk, no? Social media man po or hindi, pero may nakita ako dito kasi sa internet, so magte-take ka ng risk at and you are ready to follow your divine guidance to new territories, diba? Bago sa ito, mga dude, lalo na sa mga mag-umpisa pa lang ng inyo pong online platform, ay maaring wala ka pang magandang camera, wala ka pang hindi pa alam paano i-set up yung kung saan ka, talagang new territory to mga dude. Pero kung magte-take ka ng chance o bibigyan mo rin ng chance, okay, ang Divine Universe na papasukin ng mga idea na ito sa'yo o wisdom, kung hahayaan mo ang Divine Universe na tulungan ka. Kasi yung naririnig ko dito ay mahirap talagang tulungan yung ayaw magpatulong. Alright? So ang sinasabi dito ay ng guardian spirits ko, kung lalo na ni Saint Germain, okay, lalo na po ni Saint Germain, ang sinasabi dito ay kung talagang gusto mong tulungan ka, ay buksan mo, kumbaga be open to receive. Yan po, yung tanggapin nyo po, mga dude, humingi po kayo ng tulong sa Divine Universe na kailangan nyo po ng ganito. Be specific kung ano po yung kailangan po ninyo, mga dude. Maring ilan sa inyo ay heartbroken, ito ay heartbroken ang ilan po sa inyo, sa trabaho, sa love life, matagal na ang ilan. So, maaring matagal na separation kasing energy. So, may heartbroken, pero ang energy mo ngayon ay sa ilan ay kasalukuyan na, or mas magiging ascending yung energy ngayon pong November 15 hanggang 30 sa ilan. So, yan po ay transcending obstacles. So, malalagpasan talaga kung ano man po mga problema. Yan po, may expansion, new phase, bago na naman to mga dude. So, pwedeng union, bagong union o partnership po yan, no? Mga dude, napakaganda. Yan, no? Separation ulit, break up. Maari din na nakita ko dito ay meron kang tao na iniiwasan na or ayaw mo nang makausap, or vice versa yung energy, kasi may abandonment, maaring iniwasan ka na or iniwan ka na ng tao na to or ng mga tao na to. Silent treatment din yung energy. So, wala nang balak na kausapin ka, pero okay lang sa'yo. Tanggap mo na. Nakita ko dito na tanggap mo na. Kasi alam mo na yung truth.
alam mo na rin yung katotohanan na, okay, so, ito yung mga taong ayaw nang magstay sa buhay ko, and so be it. Kasi nandito ka na sa yung healing butterfly na kasi. So, wala ka na sa, matagal ka nang, ito yung hermit, matagal ka nang naka-isolate or nasa cocoon stage, at talagang darating yung panahon na magiging butterfly ka na, no, mga dude. Butterfly. Nakikita ko meron sa inyo na maliit pa lang na butterfly, pero butterfly ka na, no? Paro-paro ka na. So, pwedeng sign din po ito na meron kang tattoo na butterfly. So, mga dude, meron ditong wedding rings. Wedding rings. So, maaari pong may proposal dyan, o makilala mo na yung kahati mo, okay, yung pakakasalan, yan, or maaaring may makilala kang ngayon na kasal na. Meron din ako nakita dito na iwas ka na agad pag nakita mong may suot na wedding ring, babae man o lalaki, may suot na wedding ring, iwas ka na, hindi mo napapasukan yung ganyang komplikadong sitwasyon. At not today. Okay. So, meron din dito na ayaw mo na ngayon, not dealing. Ayaw mo na. Kasi ayaw mo nang masaktan, ayaw mo na makipag-usap muna. Hindi na talaga muna ngayon. So, wala na talaga munang komunikasyon. Kasi may telepono dyan, mga dude. So, okay. So, maganda kasi ngayong mid-November, or bago matapos itong November 15 hanggang 30, magkakaroon ka ng time with friends. Ano man yung gender mo, no? Masculine, feminine, yes. Meron ding yes. So, maaaring specific sa ilan ito, no? May mensahe dito, maaaring may tanong ka, at yes ang sagot sa'yo ng Divine Universe. O maaaring ito ay iyong ancestor na feminine energy, no? Babae, woman, na ancestor mo na may tinatanong ka sa isip mo ngayon, yes ang sagot sa'yo. So, moving on, napakaganda. Meron ding happily single. Yan po. Having fun, living in the moment. Okay, so napakaganda ng energy po ninyo, no? Ano man yung gender po ninyo, straight na male, female, lalaki, babae, o LGBTQIA+, yan po. Magkakaroon kayo ng panahon sa time with friends. Yan po. Mag-uusap, pwede sa telepono po yan, or online, sa social media, o kaya po yung personal talaga magkikita-kita. Date, meeting someone new, dating. Ayan. Meron din ako nakikita dito na online dating, or yun po, may friends kayo na common friends, o kaya po ay meron pong magsiset ng date. Ayan po, date. May makikipag-date. Wow. Love. Wow. Ito yun, no? Maaring may connection sa wedding rings talaga, no? Mga dude. Sa mga lalo na matagal na nagde-date, may wedding rings, may unconditional love. So, malaki ang possibility dyan. Malaking posibilidad mga dude na talagang mauuwi sa, yan po mga dude, mauuwi sa wedding, no? Sa kasal. Holy Angels, Holy Spirits, Cancer. Oh, hindi mo pa alam, no? Kasi ang deception ay naka-reverse pa, no? Baligtad. Pero malalaman mo ngayon yan. Bago matapos ang November, malalaman mo ito. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. So, meron kang matutuklasan, no, na hindi totoo sa'yo. Basta mga dude, tandaan nyo itong mensahe na ito na lahat ng obstacles o halos lahat ng problema po ninyo ay
matatanggal. Okay? Ngayon po, November 15 hanggang 30 po yan, no? Or bago matapos. Meron talagang hindi totoo. Na hindi niya sinasabi ang totoong nararamdaman niya sa'yo. Pwedeng romantically yan, mga ating mga dude. Romantically. Okay, so sa ilan kasi naka-reverse ang unrequited love. So, positibong mensahe ito sa ilan, mga ating mga dude, na yung kasama po ninyo sa kasalukuyan o yung makakadate po ng ilan po sa inyo ay siya na rin yung makakatuluyan, no? Wedding rings kasi ito. At reverse yung unrequited love, ibig sabihin ay tapos na yung mga ganitong energy ng heartbroken, separation, breakup, yan po, abandonment, wala na po yun. Maganda yung mensahe sa inyo ngayon. May pahabol dito, mga dude. Isarado natin ang reading po ninyo, mga messages. Sarado po natin. Okay, so mga dude. Mga dude, isarado po natin ang reading po ninyo. May mensahe po sa inyo si Jesus Christ. Oops, nalaglag na agad. So, be not afraid, only believe. So, di ba napakaganda, no? Mark 5:36. Be not afraid, only believe. Okay, so maniwala ka na, huwag kang matakot. Kasi extremely protected ka. Walang makakagawa sa iyo ng masama. Ano mong pinaplano ng mga to, no? Itong mga frenemies o nagpapanggap na inosente, pero kung ano-ano na pinaplano sa iyo, no, na masama. At kung gusto ka pang i-expose sa public, lalo na sa mga nasa social media, na meron po kayong online platform, gusto ka talagang sirain, kung ano-ano mga pinopost na paninira sa iyo, no, sa pwedeng sa comment section yan, mga trash talk, o kung ano mga masasakit na salita, ano mga plano o sa inyo na masama or intensyon, no, na kayo po ay gawan po ng hex o black magic, ano mo po yan, hindi maganda, no, or negative energy. Be not afraid, only believe. Yan po yung mensahe sa inyo ni Jesus Christ, ng Panginoong Jesus. As above, so below. So, be not afraid, only believe. Yan po mga dude. No weapon formed against me shall prosper. I-comment nyo po dyan. No weapon formed against me shall prosper. Yan po, napaka-powerful po niya na protection po ninyo. Or, sinasabi din dito ni Jesus Christ, sa ilan ay additional po na advice po sa inyo ni Jesus Christ ay kung kayo po ay talagang nakakaramdam ng takot kasi hindi mo kilala yung mga enemies, mga haters mo, yan, no, be not afraid, only believe, at dasalin mo ang Ama namin. Ayan po. According to your faith, be it unto you. Matthew 9:29. So, maring may connection din sa energy ninyo. Ito pong 929 or 999, 222, 555, 333 at 6. Angel number 666. Okay, so hindi po yan dark or evil number yung 666 kasi ang 666 ay 18 po yan, mga dude, at yung 18 1 plus 8 ay 9 din po yan, diba? Sobrang synchronized, puro 9 po ito. So, maaring meron pong malapit sa inyo na Mark ang pangalan or Matthew, ayan po, or ang ilan po sa inyo meron pong nagluluto madalas ng tilapia or may mensahe sa tilapia. Okay. So, maring paborito mo ito o ng taong malapit sa iyo. Tilapia or meron din dito akong narinig, no, kung kayo po ay spiritual healer or spiritual teacher, mentor, o ang ilan po sa yung tarot reader din po or may tarot channel, o kayo po ay healer, spiritual healer, ay meron po ditong advice sa inyo na kayo po ay mag-recharge.
Okay, mag-recharge or kayo po ay kasama na yung relaxation po ninyo na malapit po sa tubig. Yung totoong tubig, yung dagat. Yan po ating mga dude. Be of good comfort. Your faith has made you whole. Wow. Puro faith ito kasi alam ni Jesus Christ na matindi talaga ang faith mo. Kahit anong mangyari, kahit napakaraming problema, yung faith mo hindi talaga nabawasan yan. Umiyak ka, natakot ka. Kaya nga sinasabihan kanyang be not afraid, only believe. Kasi alam niya kung gaano paniniwala mo sa kanya, kay God, sa divine universe. Yung faith mo, talagang buong-buo. Ayan, yan din yung nagpabuo lalo sa'yo bilang tao or bilang earth angel din po mga dude. Malapit po sa inyo na Matthew ang pangalan. So, Matthew 9:22. So, maring sa mga oras din na ito ay nagkakaroon po ng milagro sa buhay po ninyo. 9:22, 5:36, 9:29, or 11, 11:11, or 9:11, kasi ang 29 ay 11 din po. So, yan, napakagandang mga mensahe sa inyo na yung sa mga oras na yan ay nagkakaroon ng mga positive changes o yung mga hiling po ninyo ay kumbaga mga ate mga dude ay nagkakaroon na ng milagro or nagkakaroon na ng katuparan. So napakaganda na mensahe sa inyo, matinding protection at maraming blessing, no, tulong na darating ngayon pong November 15 hanggang 30. So yan po mga ate mga dude, maraming salamat po sa umabot po dito hanggang sa dulo, sa mga patuloy pong sumusubaybay at nagko-comment pa rin po at naghihintay ng inyo pong mga readings. Maraming salamat po sa inyo mga ate mga dude. So yun po, ingat po kayo palagi mga ate mga dude, mahal ko kayo, maraming salamat po.